Namsheng. Bakit kaya? Xiaoxi, anong problema sa mga divorce paper na ito? Ito? Inatasan ko lang ito sa staff na hawakan. Hindi ko rin nasuri ng mabuti. Bossy, check ko ulit agad. Ang pinakasalan ko ay si Namsheng, hindi si Ye Shenshen. Kasal ka na, uling beses na natulog ka sa akin ng isang gabi. Alam ba ng asawa mo? Ngayon na nandito ka na naman at inaalagaan ako. Wala siyang pakialam. Bakit hindi ko na malaya noon? Sabi mo may boyfriend ka na at ayaw mong sabihin sa akin kung sino siya. Hindi mo lang siya inuwi para makilala ko. Ma, kailangan mong malaman na mabuti siyang tao. Ngayon, hindi pa ito ang oras. Hintayin mo na lang. Dadalhin ko siya para makilala ka. Sige, maghintay ako para makilala ang taong nasa puso mo. Oh? Ma, hindi ko na siya madadala para makikilala ka sa hinaharap. Bossy, ang tao na kipag-diborsyo ay si Miss Namsheng. Mabuti. Napakabuti. Peking nobya, pako, pananakot, kahit ako'y niloko. Mukhang pagod ng pamilya sa pamumuhay. Bossy, mukhang naman nag-iinang ay alam na ito. Ikaw? Hindi katakatakag sobrang nabalisa siya. At bossy, nahanap na din namin si Namsheng. Nasaan siya? Tinatakasan mo na naman ako. Anong ginagawa mo dito? Alam ko na ang lahat. Kung alam mo na, hindi mo na kailangang pumunta dito. Mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Hindi ko alam na ang nagpakasal sa akin ay hindi si Ye Shenshen. Kaya naman nagmadali akong humingi ng divorce. Ikaw? Hindi mo alam ang tungkol sa peking nobya? Kung alam ko lang noon, hindi sana ako nagdala ng divorce. Namsheng, naaalala mo ba yung sinabi ko bago ako umalis? Hintayin mo akong bumalik. Magugustuhan mong sagot ko. Namsheng, gusto kong tapusin ang divorce bago ka makasama. Pero, bakit mo ako gustong makasama? Hulaan mo. Paano kung nalaman ang iniisip mo? Sige, Namsheng, makinig kang mabuti. Ito na nga sasabihin ko. Gusto kita magkasama dahil gusto kita. Namsheng, gusto kita. Namsheng, maghintay ka hanggang magka-graduate tayo. Pagkasalan mo ako. Naalala mo ba yung mga pangako natin? Naaalala mo ba yung mga pangako natin? Ano? Seyehan, matagal na tayo magkakilala. Nagkaroon ka rin ng kritikal na appointment sa akin noon. Pero nakalimutan mo na. Magkakilala na tayo dati? Seyehan, hindi mo lang minsan nasirang pag-asa ko. Hindi ko alam, ang nararamdaman mo ba ngayon? Dapat ba akong magtiwala o hindi? O kakalimutan mo na naman ako? Namsheng, sa totoo lang, ako... Seyehan, bago mahal ang tamang sagot, huwag na tayong magkita. Lola, hindi mo pa rin ba ako papansinin? Noon, hindi ko alam na asawa ko pala si Namsheng. Lagi kong iniisip na si Ye Shenshen ang pinakasalan ko. Paano mo naman nagawang magkamali ng gano'n? Si Ye Shenshen ay engaged sa akin sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, siya ay nagrehistro para sa kasal. Wala akong alam tungkol sa peking nobya. Sa oras na yon, sinabi niya sa akin, ang kasal sa pagitan ko at ang pamilya Ye ay naayos na. Paano ko malalaman na nagbago ang nobya? Wala kang nalalaman? Ngayon alam mo na, anong balak mong gawin? Sabihin mo sa akin. Si Shaya isang mabuting babae. Alam ko po, Lola. Pero mali ang pagkakaintindi ko sa kanya. Nasaktan ko siya.
Naiinis pa rin siya ngayon. Kailangan mong humingi ng tawad. Kailangan mong mag-effort para linawin ang mga babae. Opo, Lola. Papakinggan kita. Pakikitunguhan ko siya ng maayos. Tama ka. Tama po, Lola. May gusto pa akong itanong sa'yo. May nakalimutan ba akong makabuluhang bagay? Ano? Hindi ko rin alam ito. Di ba 5 taon mo pinagdaan ng kritikal na sakit na iyan? Hindi lamang nag-iiwan ng mga sintomas ng talamak na insomnia. Ngunit naghihirap din sa pagkawala ng memorya. 5 taon nang nakalipas. Tawagan mo ang madam. Hilingin sa kanya na pumunta. Oo. Parang kailangan pumasok ang matandang babae na ito para tulungan ang batang iyon. Nandito ka na, Lola. Umupo ka. Sinabi na sa akin ni Yehan ang lahat tungkol sa inyong dalawa. Ang pilyong bata na ito. Hindi niya alam kung sino ang asawa niya. Pinagalitan ko na siya. Lola, misunderstanding lang po. Kung hindi pagkakaunawaan lang, ikaw at si Yehan. Nagtatanong ako kung talagang gusto niya ako ngayon. Siyempre, gusto ka niya. Ako ang kanyang lola. Nakikita ko, ikaw ang unang babae na gustuhan niya. Gusto mo na bang umuwi? Ihahatid na kita. Yehan, hiniling mo ba kay Lola na magsabi ng mabuti sa iyo? Maganda ang sinabi niya sa akin. Wala akong alam. So nung nagpapalambot sa'yo. Hindi ka nakakaawa. Bakit ako magiging malambot sa'yo? Noong huling beses ko lang nakitang mata ng Gina ay may na-encounter siyang hindi inaasahang bagay. Chuck, magugustuhan niya ako. Iyan ang Shing? Hindi ka nakakaawa. Bakit ako magiging malambot sa'yo? Bumalik ako galing sa business trip at hindi kita nakita. Hindi ba nakakaawa? So nakalimutan mo na naman, di ba? Gusto mo ng divorce at pinaalis mo ako? Paumanhin. Alam kong nagkamali ako. Nagipag-divorce siya at naglagas-loob para akitin si Yehan? Inam Shing, hindi ko hayang magkaroon ka ng kapayapaan. Huwag mong isipin na ilang salita ay mapapatawad na kita. Kailangan mo kong parusahan ng matindi. Sigurado ka? Hayaan mong pag-isipan kung mabuti kung paano ka parusahan. Sabihin mo sa akin. Tara na. Bakit ka nandito? Hindi ako makapaniwala. Iniwan mong pamilyang si at pamilyang Ye? At dito ka nakatira? Hindi pa kita pinapasok. Lumabas ka na. Kapatid ko, huwag maging mainit ang ulo. Aalis na ako. Bago ako aalis, may magandang balita akong sasabihin sa iyo. Buntis ako, kasama ang anak ni Yehan. Buntis ako, kasama ang anak ni Yehan. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Matagal na kami engaged ni Yehan. Malalim ang aming nararamdaman. Nataranta siya sa Peking Nopia. Matagal na siyang galit sa akin, pero may nararamdaman pa rin siya sa akin. Kung hindi, bakit siya humingi ng diborsyo mula sa iyo? Gusto niyang dalhin ako sa lola niya. So nakalimutan mo na naman, di ba? Gusto mo ng divorce at pinapalis mo ako? Paumanhin. Alam kong nagkamali ako. Kailan ka nabuntis ni Yehan? Ito sa pagitan namin ni Yehan. Kailangan mong malaman. Gusto mong makasama ko ni Yehan. Kaya naman, pinili niyang hiwalayan ka. Lahat pa ng mga salita niya ay kasinungalingan. Hindi mapagkatiwala ng sinabi ni Ye Shenshen. Kasi Yehan at ang kanyang lola ay pareho nagsabi na ito ay isang pagkakamali. Wala siyang dahilan para dayain ako. Talaga mahal ni Ye Shenshen at si Yehan ang isa't isa. Bakit siya babalik para habulin ako? Hindi ka gusto ni Yehan. Imposibleng magkaroon ng anak sa iyo. Sabihin na natin ikaw ay magkaroon ng baby. Maaari hindi naman kasi yan ang bata. Nagkakainis. Ang kasuklam-suklam na si Yenamsheng na ito ay hindi man lang nagkikipagsabuatan. Sige, Yenamsheng, nakita ko na. Sinasadya mo isabotay ang relasyon namin ni Yehan. Hindi ko hahayaan na magkaroon ka ng paraan.
Hintayin mo. Tandaan mo isara ang pinto. Shen. Kumusta lang pag-unlad ng iyong relasyon kay Boss C kamakailan? Hiniwalayan niya ba si Yenam Sheng? Nabanggit ba niya kung kailan kanya papakasalan? Papa. Kakatapos ng hiwalayan ni Seiya yan ang nakapabata kong kapatid. Paano niya ako mapapangasawa ng ganun kabilis? Tsaka, alam mo din pa, kamakailan lamang ang matandang si Madam C ay may malubang karamdaman at ospital. Walang mood si Seiya yan ang magsalita tungkol sa kasal. Sa pangkalahatan, kailangan mong hawakan ng mahigpit si Boss D. Mabilis na magpakasal sa pamilyang C. Alam mo na, ang pamilya ay nagpalaki lamang ng mga taong kapaki-pakinabang. Huwag kang tumulat sa kapatid mo. Oo, Papa. Huwag kang mag-alala. Alam ko na yan. Yenam Sheng, hintayin mo. Si Seiyan ay maaari lamang sa akin. Xiaozi, hiniling ko sa'yo na maghanap ng 2 pusa na may parehong uri ng dugo. Nahanap mo na ba sila? Oo, Bossy. Gayun pa man, para saan ko ang paghahanap ng 2 pusa na may uri ng dugong type A? Buntis si baby ngayon, ngunit hindi maganda ang kalusugan ng pusang ito. Natatakot si Lola na kapag nanganak siya ay mahihirapan siya. Kaya hiniling niya sa akin na maghanap ng 2 pusa na may parehong uri ng dugo. At ang boss mismo ang nag-aalaga sa kanya. Pumirma ako ng nursing contract kay Seiyan dati. Dahil sa diborsyo, kinakailangan kong masuspindi ng ilang sandali. Anyway, natanggap ko ng pera. Ang pagluluto ko para sa kanya ay hindi nangangahulugan na may pakialam ko sa kanya. Saka, tignan sa aking opisina. Kailangan itong linisin muli. Ang mga hindi naangkop na bagay para sa pagbubuntis ay dapat ding linisin para sa akin. Masusunod, Bossy. Si baby ang priority bago manganak. Buntis si baby. Kailangan mo ding bumili ng mga supplements para pakainin ito. Bago bumili, suriing mabuti. Ito ay dapat na uri ng angkop para sa pagbubuntis. Okay, Bossy. At saka, ayusin ang buong opisina ko. Ano mang bagay na hindi angkop para sa pagbubuntis ay dapat itapon. Oo, Bossy. Si baby ang priority bago manganak. Totoo ang sinasabi ni Ye Shenshen. Buntis na siya sa anak ni Seiya, baby. Iyon ang matalik na pangalan. Ngunit, ngayon ay kasama ni Ye Shenshen. Bakit gusto niya pa akong lukuhin? Bakit niya pa ako pinuntahan para asarin ako? Kanina, sabi mong tumawag si Namsheng at sinabing pupunta siya dito. Nagpaalam ako sa receptionist. Kung dumating si Namsheng, papasukin siya. Bossy, okay ka lang? Ayos lang ako. Hindi magandang karamdaman mo. Nauulit ba ang sakit? Kailangan ko ba tumawag ng doktor? Hindi na kailangan. Ilang taon nang na-check up, wala namang masyadong magagawa. Kapag bumalik si Namsheng, magiging maayos na naman ang tulog ko. Hindi ko lang alam kung kailan titigil ang galit niya sa akin. Gusto niya na akong gamitin. Ipagpatuloy ang paggamot sa kanya. Seiyan, hindi ako aasa na mamahalin mo ulit ako. Yehan! Ikaw na naman. Bakit ka nandito, Ye Shenshen? Yehan, alam kong may hindi pagkakaintindihan sa akin. Hayaan mo ako magpaliwanag. Tama na! Ye Shenshen. Nung una, ikaw at ang pamilya Deep, akala ko hindi na ako mabubuhay. Binantaan mo si Yenam Sheng na pakasalan ako sa halip na ikaw. Alam ko na ang lahat. Bakit may mukha ka pang ipapakita sa harapan ko? Yehan, narinig mo bang sinasabi ni Yenam Sheng? Mahilig siya magnakaw sa akin simula pa nung mga bata pa kami. Nagsisilo siya na engage tayo. Kaya sinadya niya pakasalan ka imbis na ako. Ikaw, Shenshen, kasuklam-suklam ka talaga. Lakas loob ka pang tumayo sa harapan ko at sabihin na mali ako. Yehan, tutulad ang sinasabi ko. Tumahimik ka. Ngayon, ayoko nang marinig ang bawat salitang sinasabi mo. Yes, Shenshen, binabalaan kita. Pwede bang hindi ka na magpakita sa harapan ko? Kung hindi mo naiintindihan ang mga salitang ito, kailangan kong ipadala ang pamilya niya kasabay ang pagkawala mo sa Yunsheng. Yehan. At saka, wala kang karapatang banggitin ang pangalan ni Namsheng. Wala kang halaga kahit isang buhok niya. Yenam Sheng, ano yung inaasahan? Inalis mo na ang nararapat ng pag-aari ko. Kung wala siya, hindi ba magiging maayos ang lahat? Hello? Meron akong mapangalan na bagay na kailangan mong gawin. Payag ka ba? Pagkatapos nito, bibigyan kita ng 5 milyon.
Kagabi, nag-iwan ka ng lunchbox at umalis. Hindi tumugon sa aking mga mensahe o sinagot ang aking mga tawag. Namsheng, bakit mo ako iniiwasan? Walang rason. Ayaw na kita makita kahit kailan. Galit ka na naman sa akin. O ito ang paraan mo para parusahan ako? Han, tinatanong kita, niloloko mo ba ako? Hindi. Han, umalis ka na. Ayaw na kita makita kahit kailan. Pinaparusahan mo ba ako? Namsheng, ayaw mo pa talaga akong makita. Okay, aalis na lang ako. Mahirap talagang pakiusapan ng babaeng ito. Inasabi ang isang bagay at isa pang kahulugan. Han, umalis ka na. Ayaw na kita makita kahit kailan. Ayaw niya daw ako makita, kaya mas gusto ko pa siyang makita. Ngayon, pulang ilaw. Huwag tumawid sa kalsada. Mag-ingat ka, Namsheng! Mamatay ka! Namsheng, ano nangyari? Namsheng, gumising ka. Naririnig mo ba ako, Namsheng? Nakita niya ako. Kailangan kong tumakbo ngayon. Namsheng, gumising ka. Gumising ka. Dadalhin kita sa ospital. Doktor! Iligtas niyo siya! Mahina ang paghinga. Nagbabantay ito sa buhay. Ihanda ang defibrillator. Bossy. Josie, huliin ang taong tumama kay Namsheng. Doc, kumusta na siya? Ang operasyon ay naging maayos. Nakaligtas ang pasyente sa critical na kondisyon. Gayunpaman, hindi pa rin siya nagkakamalay. Salamat, Doc. Wala ka naman. Bossy, nahuli na namin ang taong responsable sa aksidente. Magbabayad siya ng malaki sa ginawa niya. Naghatid ng mensahe ang departamento ng pulisya. May nagbigay sa taong nagdulot ng aksidente at isang halaga ng pera. Sagasaan si Miss Namsheng. Sinabi ba niya kung sino ang nagturo sa kanya? Hindi. Gayunpaman, siya at ang taong iyon ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng telepono. Kasalukuyan kami nag-iimbestiga. Kapag nahanap mo na, sabihin mo agad sa akin. Hello, ang telepono sinubukan mong maabot ay kasalukuyan naka-off. Bakit naka-off pa? Tapos na ba? Maaaring ito'y nabigo. Hindi. Ngayon lang kami nakatanggap ng balita. Si Namsheng ay nabangga ng kotse at dinala sa ospital. Kumusta na po siya? Okay lang ba siya? Paano ko malalaman? Narinig kong iniligtas siya ni Bossy. Tsaka aktibong hinahanap ni Bossy ang salarin. Kumusta naman ang brat na ito kay Bossy? Pa, iligtas mo ako. May kinalaman ba ito sa'yo? Ako? Hindi ko naman sinasadya. Ito ay dahil kay Namsheng. Patuloy siya kumakabi kay Han. Gusto niya sirena pamilyang Ye. Ginawa ko rin ito para sa pamilya Ye. Kaya naman, nakahanap ako ng makakatama sa kanya. Ang tanga mo naman. Nagkagawa ka ng isang bagay tulad ng pagpatay. Ayaw mo na bang mabuhay, ha? Hinayaan mo pang malaman ni Han. Ikaw, sinusubukan mo sirain ang pamilya Ye. Pa, hindi ako pwedeng mahuli. Ayaw ko mahuli. Kung malaman man ni Han, paano kita ililigtas? Dapat kang umamin. Sabihin mo ginawang mag-isa ng walang kaugnayan sa pamilyang Ye. Pa,
Hindi mo ako kayang tutawin ng ganito. Anak mo ako, Papa. Kung hindi mo ako mailigtas. Pagkatapos, ibubunyag kong katotohanan. Nasakta mo si Yenam Sheng at itago siya sa loob ng maraming taon. Ikaw. Boss C, na-trace namin ang numero ng teleponong iyon. Ito ay kay Yeshen Shen. Isumbong mo sa mga pulis. Hayaan siyang gumugol sa kanyang buhay sa bilangguan. Naglakas loob ka bang takutin ako? Pa, ang pamilya si ay humihimok para sa kasal ngayon. Anong dapat natin gawin ngayon? Ibig mo bang bantayan ang iyong anak na babae? Magpakasal sa isang pangit ang may sakit sa wakas? Huwag mo akong istorbohin. Ngayon alam na ng lahat tungkol sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng pamilya Si at ang pamilya Ye. Ang pamilya Si pa rin ang pinakamayaman sa Yunsheng. Paano ko sila masasaktan? Papa, alam na ng mga tao ang tungkol sa kasal sa pamilyang Si at pamilyang Ye. Ngunit mayroon kang dalawang anak na babae sa pamilyang Ye. Pagpapakasal kay Yenam Sheng kay si Yehan, isa rin itong kasal sa pagitan ng pamilya Si at pamilyang Ye. Maaari ding makinabang mula sa pamilyang Si. Ito ay tulad sa pagkampas ng dalawang tibol sa isang pato. Hindi ko inasahan na ganito kakamali siya. Ayaw niya? Bakit sa ano? Kailangan bang pagkasalan siya ng anak ko imbis na ikaw? Naglakas loob ka pang makinig. Kung hindi ako nakinig sa ngayon, hindi mo na sana ibinibintang anak ko. Wala naman akong alam, di ba? Sinasabi ko sa'yo, hindi ko kayang gawin mo ito sa iyong paraan. Pupunta ako sa Si family at ilalandag kayong dalawa. Ang lakas ng loob mo! Bumalik ka dito! Hindi mo iiwan ang pamilya Ye! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Lokong babae ka! Pa, kung alam ni Yenam siya ang katotohanan tungkol sa pinsala ng kanyang ina, gagawa siya ng parang kaganti, di ba? Pa, maglakas loob ka bang ipaalam sa kanya? Oo, sabihin sa kanya. Pero may ebidensya ka ba? Patunayan mo na mamamatay tao ako. Pa, Sino si Yeshen Shen? May nag-aakusa sa kanya ng sadyang pagpatay. Mangyaring sumama sa amin para sa pagsisiyasat. Shen, kung nagkamali ka, kailangan mong tanggapin ang mga kahihinatnan. Hindi na kita maliligtas. Tara na, Yeshen Shen. wala akong ginawa. Bakit mo kinuhuli? Hindi ko ginawa ang mga bagay na yun. Bakit mo kinuhuli? Hindi ako. Siya nagputos sa akin upang gawin ang lahat ng ito. Gising ka na ba? Tatawagin ko ang doktor. Anong nangyari? Anong problema? Na-aksidente ka. 3 araw ka ng tulog. Matay ka. Naaalala ko. Gusto kong umupo. Dahan-dahan lang. Sinadya niya akong bungguin. Alam ko, si Yeshen Shen ang kumuha sa kanya. Ngayon, ang taong naging sanhi ng aksidente at si Yeshen Shen ay naaresto na. Sobrang galit sa akin si Yeshen Shen. Gayon pa man, naaresto siya. Kaya mo bang tiisin? Ano bang dapat kong tiisin? Bunto siya sa anak mo. Kailan ko pa siya nabuntis? 2 araw bago ako maaksidente. Sinabi mo at narinig ko hiniling mo kay Shi na bumili ng mga supplements para sa kanya. Supplements? Nakikinig ka pa ba sa akin nung tinawag ko itong baby? Ang tinutukoy kong baby ay ito. Baby? Pusa ito ng lola ko. Ang pangalan nito ay Baby. Buntis siya. Kaya pinagsabihan ko si Shi na bumili ng supplements para sa kanya. Bakit hindi ko to alam? Kaya pala nung araw na yon, ayaw mo kong magkita dahil sa hindi pagkakaunawang ito. Kung wala kang sasabihin, so ayaw mo talaga akong makita. Sige, aalis na lang ako. Hindi itong ibig mong sabihin. Alam kong hindi mo yun sinasadya. Ayaw ko rin umalis. Kakakising mo lang, tatawag muna ako ng doktor. Hintayin mo ako.
Bossy, nagpadala ng mensahe ang police station. Gusto ko makita ni Ye Shen ng madalian. May importante siyang sasabihin sa'yo. Wala akong masasabi sa kanya. Sabihin mo sa mga pulis, kumuha siya ng mamamatay tao. Yan ang gusto nila. Oo. Pwede ba akong lumabas sa wheelchair para makalanghap ng sariwang hangin? Hindi ngayon. Tinayuan ko ng doktor na huwag masyadong kumilos. Maghintay ng ilang sandali. Ay nako, mahal kong anak. Ang lahat na ito ay dahil sa iyong masamang kapatid. Muntik ka na niyang patayin. Gusto mo bang pahirapan ng iyong ama at mapahamak? Teka. Nakadrip ang pasyente. Hindi dapat hawakan ng mga miyembro ng pamilyang nakome ng pasyente. Lumabas ka muna. Hayaan mo makausap ko sa nila ang aking ama. Huwag mo hawakan ng pasyente. Anong ginagawa mo dito? Kasi balita ko nabangga ka ng kotse. Kaya pumunta ako para bisitahin ka, ang aking mabuting anak. Nagdusa ka. Dahil nakinig ako sa kasinungalingan ng kapatid mo, hindi kita naintindihan. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Babawi ako sa iyo. Babawi ka? Huwag mo isangkot ang pamilya at ang nanay ko para pilitin ako. Nakadepende na ito sa akin. Bakit kita ipipilit? Ako ang ama mo. Ang aking mabuting anak. Narinig kong dinala ka ni Boss C sa ospital. At saka inaresto ni Boss C ang taong naging sanhi ng aksidente at ang iyong kapatid. At nilagay sila sa kulungan. Ito ay nagpapakita na si Siyehan ay labis na nagmamalasakit sa iyo. Ano pa bang gusto mong gawin? Huwag kalimutan na kami ni Siyehan ay nagdiborsyo. Ikaw ang nagpilit sa akin na pirmahan ito. Kahit hiwalay na, pwede pa rin kayong magkasundo. Maganda ang pakikitungo sa iyo ni Siyehan. Kaya, dapat magkasundo kayong dalawa upang bumuo ng relasyon sa pagitan ng pamilya C at ng pamilya Y. Sa panahong iyon, umaasa ka na sa pamilyang C upang makakuha ng maraming benepisyo para sa pamilyang Y. Tama na! Hindi lang ako nakakatulong sa pamilya Y. Ngunit hiniling ko kay Siyehan na bilhin ang kumpanya ng pamilya Y. Ikaw! Lumabas ka! Mabuti. Ikaw ay tunay na walang utang na loob na anak. Pagkatapos umalis sa pamilyang Y, meron kang lakas ng loob. Manunood ako na wala na ang pamilya Y. Papakasalan ka pa rin ba ni Siyehan? Gusto mo bang sumama ako sa'yo? Hindi na. Pwede akong sama ni Assistant Shi. Gusto kong magtanong kay Ye Shen ng ilang katanungan. Pagkatapos ay pwede na tayong umalis. Hindi mo na ba talaga ako kailangan? Mag-ingat ka. Oo. Bakit? Pumunta ka ba dito para kutsain ako? Ye Shen, tandaan mo, sa loob ng maraming taon, wala akong ginawang labi sa iyo. Pero bakit ganito ang galit mo sa akin? Pahirapan mo ako. Pressurein mo ako. Kahit gusto mo akong patayin. Hindi kailanang ginawa sobra-sobra. Iyan ang Sheng, ang iyong paghira lamang ay pinakalabis na bagay. Ako nag-iisang anak na babae ng pamilya Ye. Ang aking ina ang dating asawa na iyong ama. Ye Shen, bago pumasok ang aking ina sa pamilyang Ye, ang iyong ina ay patay ng maraming taon. Hindi niya sinira pamilya mo. So ano? Alam ko lang. Simula nang lumitaw kayo ng iyong ina, ako ay nag-isang tagalabas sa pamilyang Ye. Ikaw at yung ina ay hindi matiis. So ikaw bang dahilan ng pagkadisgrasya ng ina ko? Ye Shen, ang aking ina ay nagpapakasal sa pamilyang Ye sa loob ng maraming taon. Tinatrato kanya na para sa naman at dugo na anak. Paano mo nagawa sa kanya ito? Ipagpalagay mo na lang na gusto ko siyang saktan. Ngunit ang babae ngayon ay lubang maingat. Siya ay maingat bilang isang magnanakaw. Sa loob ng mahigit na 10 taon, hindi ako nagkatagumpay kahit isang beses. Ngunit sa kasamaang palad, ang gusto kong gawin ay ginawa ng iba. Sino? Oo naman, mahal naming ama yun. Iyan Sheng, hindi mo naman inaasahan yun, di ba? Sinabi ko lang sa kanya na nakita ko ang ina na may karelasyon. Bagamat walang ebidensya, matibay siyang naniniwala dito. So, bagamat walang ebidensya, matibay siya naniniwala dito kasi bumulong ka sa tenga niya?
Kaya, nakumaangin ako. Siya ang nagdala nito sa kanyang sarili. Kung hindi niya narinig ang tungkol sa iyong pakikipag-ugnayan. Pagkatapos ay nagmamadali sa pamayang si upang ilantad ng lahat. Kaya siya ay naitulak pababa ng hagdan. Sabi mo, itinulak ni Papa si Mama pababa ng hagdan. Nakakagulat para sa pamilyang ni. Kaya isakripisyo ang lahat. Akala ko matagal mo na ito malang. Ikaw at ang iyong ina ay sakripisyo para sa pamilya Ye. Tama, kaya niya sakripisyo ang lahat para sa pamilya Ye. Kaya, hindi rin siya darating para iligtas ka. Manatili ka dito. Paglikha sa sarili at pagsira sa sarili. Heng! Kung kaya mo akong ilabas, matutulungan kita. Maaari akong magpapakato para sa iyo na itinulat ang papa natin ang mama mo pababa ng hagdan. Hindi na kailangan, hindi mapapatao ng gawa mong mali. Ang paghihiganti ng aking ina, aalamin ko. Ikaw naman, manatiling tahib at pagnilayan ang iyong sarili. Assistant Shi, tara na. Oo. Huwag kang umalis! Bumalik ka! Palabasin mo ko! Ayaw kong makulong dito! Mapanatag ka. Hindi ko mapapatawad ang mga nananakit sa iyo. 2 taon nang nakoma ang nanay mo. Sa simula, walang nakitang ebidensya. Kung gusto mo pang akusahan ng iyong ama, maghintay ka lang hanggang magising ang nanay mo. Ma, paano nangyari sa iyo? Doktor! Doktor! Dok, ano pong problema ng ina ko? Ang iyong ina ay nasa malalim na pagkawala ng malay. Ang lahat ng function ng katawan niya ay lumalala. Maaaring siya ay mahulog sa critical na kondisyon sa anumang oras. Dok, dapat mong iligtas ang aking ina. Pakiusap, Dok. May ibang paraan. Maaaring tratuhin ang isang taong nakapasok sa isang malalim na pagkawalang malay sa loob ng maraming taon tulad ng iyong ina. Kayang gawin ito ng Obli Foreign Expert. Kung kailangan ito ng pamilya, maaari mo silang kontakin mismo. Namsheng! 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 Gising ka na pala. Hindi ka ba komportable kahit saan? Mama ko. Ang mama mo ay nasa special care room. Wala nang problema ngayon. Ngunit huwag ka munang bumisita ng walang pahintulot. Salamat. Namsheng, gusto mo bang dalhin ng mama mo sa ibang bansa para operahan? Sasabihin ko kay Assistant Chi na maghanap ng espesyalista. Hindi ko alam. Palitaan mo ako kapag napag-isipan mo na. Sehan. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Hindi mo kailangan pasalamat sa akin. Namsheng. Hindi mo kailangan sabihin niya sa iyong buhay. Sa wakas, ang tagal na nasa hospital. Na-discharge na ako at nakauwi na. Pinayuhan ng doktor na bigyang pansin ni Lola ang emosyon. Huwag kang magalit na walang dahilan. Hindi mo ako guguluhin. Hindi ako magagalit. Kung ngayon ay hindi na kita guguluhin. Simula ngayon, papakinggan na kita. Kung gano'n, kailan mo ibabalik dito ang apo ko? Maghintay ka ng kaunti, Lola. May mas magandang panahon kaysa dito. Hindi ba bumuti ang kalusugan ni Xiaoye? At kailangan pa niyang alagaan ang kanyang ina. Sapat ang paghihirap ni Xiaoye. Yehan, kung may oras ka, dapat mong alagaan siya. Tulungan mo pa siya. Alam ko, Lola. Hello, Madam. Nandito na si Master. Anong nasa kamay mo? Ito ay, natagpuan ko ito, naglilinis ako sa storage room. Para mga lumang gamit ni Master na nakatabi. Ilagay mo dyan. Titignan ko ito mamaya. Oo. March 13, 2023. Sa wakas, tinanggap ni Namsheng ang confession ko. Mamahalin ko siya habang buhay. Sa hinaharap, anumang bagay ng mga kaugnayan sa kanya, dapat kong tandaan ang lahat. March 15, 2023. Binigyan ako ni Namsheng ng isang pares ng cufflinks. Simbolo ito ng engagement. Mamahalin ko ito habang buhay. May 29, 2023. Ngayon ang aking karawan. Binagyan ako ni Namsheng ng isang tasa. Sabi nila, ang isang tasa ay sumisimbolo ng panghabang buhay. Kailangan ko siyang pasayin habang buhay. Ito ang lahat ng aking sinulat.
Hello? Maaari mo bang ipakita sa akin ang singsing na ito? Oo naman. Mangyari maghintay na ilang sandali. Ang sarap talaga ng taste mo. Ang singsing na ito, isang naka-firm edisyon sa aking tindahan. Disenyo na namungunong taga-disenyo mula sa France. Ang konsepto ng disenyo nito ay hindi mapapalit ang pag-ibig. Hindi mapapalit ang pag-ibig. Balutin ang singsing na ito para sa akin. Sige. Nakapag-desisyon na ako. Gusto kong dalhin si mama sa ibang bansa para mapagamot. Sasabihan ko si Xiaoxi na makipag-ugnayan sa ospital. Gayon pa man, iniisip ko kung gaano katagal ang biyahe nito. Ako nang bahala sa pag-aasikaso sa lahat. Kailangan mong alagaan ang iyong ina. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa anumang bagay. Maliban sa operasyon ng aking ina, wala ka nang iniisip na iba. Tungkol naman sa iyong ama sa pamilyang Ye, haharapin ko ito ng maingat. Bago ka bumalik, sisiguraduhin kong hindi siya magdudulot ng gulo. Nag-aalala pa rin ako. Nag-aalala sa ano? Tungkol sa akin? Ngayon, hindi mo na kailangan mag-alala. Ito ay... Nangako ako sa'yo. Magsuot ka ng tunay na singsing sa iyong daliri. Ikaw, naalala mo na bang lahat ngayon? Pasensya na. Pagkatapos natin maghiwalay ng landas, bumalik ako sa Yunsheng tapos nagkasakit ako ng maluha. Kinalimutan ko na lahat ng nangyari sa pagitan natin. Ito ay dahilan din sa natitirang insomnia. Alam kong matagal ka nang naghintay, pero handa ako. Handa ako mabuhay para makabawi sa'yo. Kaya, Yenam Sheng, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Tatlong taon, hinintay kitang bumalik mula Yunsheng sa dati nating iskinita para maglagay ng totoong singsing sa daliri ko. Sa pagkakataong ito, ikaw na maghintay sa akin. Para hintayin akong bumalik mula sa US para maglagay ng totoong singsing sa daliri ko. Okay? Okay. Ma, kagagaling wala sa sakit mo. Hayaan mo akong tumawag na bang bagahe. Hindi naman ako ganito kaselan. Sa oras na ito, babalik na tayong dalawa. Hindi naman talaga natin kailangan ipaalam kay Bossy, diba? Hindi. Pagkatapos ay naayos ng lahat, ibigyan ko siya ng sorpresa. Ngayon, dapat ba tayong pumunta sa hotel o pumunta muna sa pamilya Ye? May mga bagay na dapat matapos. Kahit hindi pa kasal ang anak ko sa pamilya si Sien ay sobrang mapagmahal sa aking anak na babae. Balang araw, ikakasal na sila. Ang pamilya Ye at ang pamilya Si ay orihinal na isang pamilya. Hanggat binigyan mo ako ng sapat na kita, ang pakikipagtulungan ko sa pamilyang Si ay magiging isang piraso ng cake. Ganyan dapat. Sinasamantala ang relasyon ko sa pamilya Si para kumita. Pinaparamdam mo talaga sa akin na nasusuka ako? Sino? Sinasamantala ang relasyon ko sa pamilya Si para kumita. Pinaparamdam mo talaga sa akin na nasusuka ako. Sino? Ikaw? Bakit ka nandito? Kung hindi ako nandito, nasaan ako? Sa ospital? Go, itinulak mo ako pababa ng hagdan at ng lakas ng loob na gamitin ang medikal na gastusin para takutin ang anak ko? Napakasama mo talaga. Ang lakas ng loob mong pagsabihan ako. Ang sama mo. Sino ka sa tingin mo? Simula nung nagkaroon ka ng kabit, ginawa mo akong isang malaking kahihiyan. Wala akong ibang ginawa sa'yo nang ilagay ka sa koma sa loob ng 2 taon. May utang ka ba sa akin? Walang kabuluhan na sinasabi mo. Kailan ba kita niloko? Hanggang ngayon sinisiraan mo pa rin ako. Hindi kailanman nagloko ang mama ko noon. Nagsinungaling si Yeshin siya sa iyo noon. Inamin niya sa akin ang lahat. Ginagawa niya lang ang mga kwento na ito. Wala ka talagang tiwala sa aking ina. Inaniniwalaan mo lang ang mga sinasabi ni Yeshin Shen. Imposible! Ilang taon akong niloko ng mama mo. Palagi lang siyang nasa labas. Sigurado akong may iba siyang minamahal. Kung wala ako, saan gaya negosyo ng pamilya Ye? Sige ma, kung gusto niya tayong pagbintangan, hindi niya kailangan ng rason para ipaliwan ang mga ito. Tara na. Teka lang. Ito ay dahil sa soil mong anak. Wanro, sa relasyon nating mag-asawa. Tama na! Ang mga salita may walang halaga. Go. Gusto mo divorce tayo at gusto kita isumbong sa mga pulis na sinusubukan maging patayin sa 2 taon nang nakalipas. Ganun ka ba talaga kasama?
Bago bumalik sa bansa, nagsumbong na ako sa mga pulis. Naipadala ko na lahat ng ebidensya sa 2 taon na nakaraan. Sa oras na ito, siguradong malapit nang dumating mga pulis. Pa, hindi ka maaaring magtago kahit saan. Naglakas loob na tumawag ng pulis para arestuhin ako? Ako ang ama mo! Gusto mo bang tamahan ang anak mo sa harap ko? Sa tingin mo hindi ka makakulong mabilis? Ma, maupo ka muna. Pa, malamang may hindi mo alam. Mula noong 3 buwan na nakalipas, nagsimula akong bumuli ng mga share ng kumpanya ng pamilya Yi. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking shareholder ay ang aking ina. Sa simula, sa malaking suporta ng aking ina, bumuo ka na isang matagumpay na karera. Oras na para bitawan ng kumpanya ng pamilya Yi. Ano ito? Saan ka nakakuha ng pera? Walang limitasyon ng card na ito. Walang bayad ang paggamit nito. Kung hindi mo na ito kailangan, pagkatapos ay bibilin ko ang kampanya ng pamilyang Yi at ililipat ito sa'yo. Hindi na kailangan. Personal kong mabawi ang kontrol sa kumpanya ng pamilya Yi. May utang ako sa iyo. Babayaran kita ng paunti-unti. Hindi ko kailangan nagantihan mo ako. Pampubliko, pribadong speed. Kahit na tayo magkasama, pero umaasa pa rin akong umaasa tayo sa isa't isa. Sa mga tuntunin ng ekonomiya. Gayon pa man, ito ay nakasalalay. Wala kang pakialam. Ikaw! Damit ng isang lobo na tupa. Sa taong iyon, nang itunulak ko ang mama mo pababa ng hagdan, dapat sinakal na kita hanggang mamatay. Ngayon, kailangan kong patayin ng 2 masamang babae. Tumigil ka! Bitawan mo! Namsheng, okay ka lang? Yejian ko, may nagulat na sinadya mong pumatay ng tao. Ngayon, sumama ka sa amin para sa pagtatanong. Tara na, magsumbong sa polis para arestuhin ang tatay mo. Hindi ka magkakaroon ng mabuyabang kamatayan. Okay lang yan. Sa loob ng maraming taon, naghihirap ka dahil sa akin. Ma, anong pinagsasabi mo? Ikaw ang aking ina. Mahal mo ako. Alagaan mo ako. Tapos, makakatulog kung iisip po rin ang iyong kaligayahan. Dapat kausapin mo si Bossy tungkol sa pagbabalik natin. Maghintay ka lang ng kaunti. Sabi ni si Yihan, dadalo siya sa piging. Magandang pagkakataon ito para surpresahin siya. Bossy, cheers! Ito ay si Boss Yu. Ang isang yun ay si Boss Zhang. Walang hiya, ang paghahanap ng bagong kaligayahan ay napakabilis. Ano? Parang nakita ko si Namsheng. Siguro nagkakamali lang ako. Wala. Sige, uminom ka. Pupunta ako doon para talakayan ang pamumuhunan sa negosyo. Okay. Miss Chen, may chismis sa pagitan ninyo ni Bossy. Totoo ba yan? Sa pagbabalik ng bansa ay naging tagapagsalita para sa bagong produkto ng kumpanya ng pamilya Sting. Sinusuportahan ka ni Bossy. Sigurado akong gusto ka niya. Sa Seyehan, sumusuporta kay Nick. Hindi ba dapat gawin niya iyon? Maganda ka. May magandang background at isang bagong sikat na modelo. May gusto sa'yo si Bossy. Halata naman, di ba? Oo, isa lang perfecta tulad ni Miss Chen dito. Hindi tulad ni Ye Namsheng. Ang kanyang itsura ay napakaganda at ang kanyang moral ay sira. Sinadya niyang pakasalan si Bossy imbes na kapatid niya. Ang paggawa ng mapangwasak na bagay na ito ay tunay ng walang hangat. Peking nobya, paano nila nalalaman ang tungkol dito? Ang pamilyang Ye ay talagang hindi isang magandang bagay. Ang magkakapatid ng pamilyang Ye ay isa ay peking nobya. Ang isa ay kamukha ng hitman at ng ama. Sinasabi sa iba ng gusto ni Bossy si Ye Namsheng at piliting pakipagrelasyon kay Bossy. Para sa kanilang sariling kapakanan, ang pagsalis sa pamilyang ito ay malas din para kay Bossy. Kung si Miss Chen ay nasa tabi ni Bossy, mabuti na nga eh. Kasama si Miss Chen dito, tingnan kung paano naglakas loob ng pamilya Yi na sabihin gusto ni Bossy si Ye Namsheng. Mukhang kailangan mas tumpak ang iyong impormasyon. Narinig ko ilang araw na ang nakalipas na si Ye Zhanggu ay inaresto. Wala lang makakapit kay si Yihan. Paano mo nalaman ito?
Sino ka ba? Nagsalita ka tungkol sa pamilya na may ganitong mga detalye? Akala ko alam ko kung sino ako. Ako si Ye Namsheng, ang dating asawa ni si Yehan. Ikaw si Ye Namsheng? Masyadong malakas ang inumin na ito. Anong ginagawa niya? Bakit hindi siya nagre-reply sa mga messages ko? Anong meron? Anong problema? Bakit parang napakaseryoso nung binabasa mo yon? Meron ka bang kamakailang mga alalahanin? Wala. Ikaw ang may mga alalahanin. Gusto kong magkaroon ng kwarto. Oo. Mrs. C, tapos na ang lahat. Mananatili ka sa karaniwan mong silid sa hotel. Mrs. C, bakit ako nagkamali sa pagkuha ng courtesy hinihan? Salamat po. Yan ang siyang. Bakit hindi ka nagre-reply sa mga messages ko? Ang pagsasabi na walang alalahanin, ngunit nagawa ng inumin tulad nito, ihahatid na kita pa uwi. Pumunta sa hotel, ang karaniwang tinutuluyan mo. Sino yon? Seihan? Seihan! Anong ginagawa mo? Ikaw Namsheng. Bakit hindi ka nagre-reply sa mga messages ko? Nakahanap ka ng bagong girlfriend. Bakit pa kita re-replyan? Kailan ako nakahanap ng bagong girlfriend? Namsheng, miss na kita. Namsheng, bumalik ka na. Saan ito? Anong nangyari kagabi? Maling tao ang nakuha ko. Bakit mo? Gising na. Noong una, nagbayad si Bossy na 1 milyon para sa isang gabi sa akin. Masama ang servisyo ni Bossy. Hindi matas ang teknika ng kasanayan. Wala akong 1 milyon. Ngunit, mayroon akong 100 dito. May 1 milyon sa card na to. Sapat na para bilhan ka ng gabi. Huwag ka na ulit magpakita sa harapan ko. Ikaw? Yan ang Sheng. Aalis ka pagkatapos matulog sa akin. Napaka-iresponsable mo. Aalis ka pagkatapos matulog sa akin. Napaka-iresponsable mo. Hindi ko ba natutunan yan kay Bossy? Saka bakit ka bumalik na hindi nagpapaalam sa akin? Nagkahanap ka ng bagong girlfriend. Ano pang sasabihin ko sa'yo? Kailan ba ako nagkaroon ng bagong girlfriend? Ha? Hinihintay ka ng bagong girlfriend mo. Shen Sin? Nagkataon lang. Kayong dalawa. Miss Chen, huwag mong intindihin. Nagkataon na nakita kami ni Bossy. Wala naman kaming relasyon. Walang relasyon? Kuya, di ba sabi mo mapapakasal ka sa hipag ko pagbalik niya? Kuya? Ikaw? Pinsan ko si Zhen Sin. Pero may nabasa akong balita. Ang balita sa entertainment ay peting lahat. Kakauwi ko lang galing France.
walang mapagkukunan. Kaya kinakailangan ko umasa sa aking pinsan para bigyan niya ako ng resources. Kaya magbasa ka ng entertainment news tungkol sa akin at kay Zen Sen Sen na magkasama. Sister-in-law, hindi ka maniniwala sa entertainment chismis, di ba? Kaya pala kagabi kakaibang titig mo sa akin. Yan ang Sheng. Wala kang masyadong tiwala sa akin. Hindi ko naman sinasadya. Tsaka wala ka rin namang tiwala sa akin noon. Sorry, kailangan ko nang umalis. Noong una po nakikilala ang pinsan mo, sobrang nahihiya ako. Si Han. Paano ko harapin ang mga tao? Iuuwi na kita. Itatago kita sa bahay. Hindi na kailangan magpakita sa sino man. Gusto mo ba ako ikulong? Gusto ko, akin ka lang. Bakit mo ako dinala dito? Naaalala mo ba ang lugar na ito? Oo naman, ilang beses na tayong dumaan sa skinita na ito. Sa loob ng 4 na taon natin sa universidad, dito din tayong unang nakakilala. Tama. Dali-dali kang tumakbo papunta sa braso ko. Ngayon, naaalala ko. Balak mo bang tumakbo sa aking mga bisig sa unang pagkakataon na nakita mo ako? Aksidente yon. Sobrang bilis ng takbo kaya hindi ako nag-iingat. Pero gusto ko itong aksidenteng kaganapan. Dahil dito, tumakbo ka diretso sa aking mga bisig at sa aking mundo. Pero, naaalala mo may nawawala. Kaya labis kong pinagsisihan dahil nakalimutan kong pinakamahalagang pangako. Yan ang Sheng. Nangako ako sa iyo para bigyan ka ng totoong singsing. Pinaghintay kita ng sobrang tagal. Yan ang Sheng. Payag ka bang maging may-ari ng singsing na to? Pakasalan mo ako ulit. Oo, gusto ko. Hinding-hindi kita pakakawalan. Lagi kong tatandaan ang ating pangako. Pero minsan, nawala ka. Kailangan kitang parusahan. Parusahan kang manatili sa akin habang buhay. Yes, ma'am.